Ekang Ara ay gising na rin at nagpapa-attendance. Ganon din si Jay Flores. Jay, ang haba naman itong ng message mo. At si Hazel Clumera Arcidera. Ayun na pala si Attorney Sunny. Kausapin muna natin. Naku, 4 minutes. Attorney Sunny, magandang umaga po sa inyo. Si Attorney Sunny Matula po ang President ng Federation of Free Workers at Chairman ng Nagkaisa Labor Coalition. Attorney, good morning po. Good morning! Yes, Alvin. Opo. Magandang umaga po. Magandang umaga. Maliit, maiksi lang po dahil maubos na akong oras. Ano yung implikasyon ng pagtatapos ng TRO bukas? Hanggang August 13 lang daw yung TRO nung Pasig RTC. Opo, mayroon pang mayroon pang permanent injunction na hinihingi yung employer dyan. Kaya po yung mga manggagawa ay yung ating intervention hindi pa inaksyonan eh. So, kami po ay today, mga 9 o'clock ata, ay pupunta kami sa Korte Suprema. Doon na kami mangangatok. Hindi, pero ano muna yung implikasyon? Kung wala pa namang injunction at ang meron ay TRO pa lang at maglalaps bukas ang TRO, what happens on the 14th, August 14? Ibig sabihin, kung mag-lapse yun, tuloy na yung wage hike o maaring... kasi may prayer for injunction, maaaring pagbigyan ng korte yung injunction at siyempre palagay namin hindi naman tama yon. Kaya ngayon palang araw na ito ay punta na kami sa Korte Suprema. Wait lang po, isa-isay natin. So, maglalapse ang TRO, hanggang bukas lang yung TRO. Kung walang injunction, ano yung kamo mangyayari, attorney? Maring mawala na yung mawala kung ma-release na yung makalabas na yung ating 60 pesos, pero hindi yan nagbabawal sa ibang korte na magbigay rin ng TRO o magbigay ng injunction. Okay. So ngayon, kaya, kung may injunction pa, kung halimbawa lang nag-issue ng injunction after mag-lapse ang TRO, edi lalong hindi matutuloy yung 60, ano pa? Oo. At hindi rin niya nagpo-prohibit ng ibang korte na mag-intervene. Akala ko po ba ang posisyon natin, attorney, bawal harangin ng korte ang any wage hike? Tama po. Pero mayroon na tayong nabutas. Pagkakaalam ko rin, mayroon ding TRO yung Bohol a few years ago eh. So parang hindi klaro sa ating mga korte yung batas. Kaya para maklaro, ay nag-usap kami ng mga trade union leaders na dalhin na sa Korte Suprema today at handa na po na yung aming petisyon. Opo, so ibig sabihin, ang susi talaga dito, Attorney Sunny, is the Supreme Court. Actually, matagal ko na pong pinananawagan na sana mag-issue din ng statement o clarification ang Supreme Court kung tama po ba o mali ang ginawa ng judge. Kasi pag sinabi ng Supreme Court na ay mali palang ginawa ng judge namin, o di tapos yung istorya, walang basihan yung TRO. Pero pag sinabi naman nila ay hindi, may kapangyarihan yung judge namin na gawin yan, di pagdebatehan natin ngayon kung tama ba yun. Kasi kada may wage hike ngayon, ang gagawin ng employer, tatakbo ngayon sa RTC para humingi ng TRO, hindi ho ba? Tama po, tama ka Alvin. At kaya po para at least magkaroon ng konklusyon ay nangangatok na kami. No? Kumakatok na kami sa Korte Suprema at ipafile namin mamayang alas 9 o alas 10 ata yung aming petisyon. Pero yung dagdag sahod, kasi di ba per day po yun, Attorney Sunny, baka lang malito ang mga sweldo ng mga security guard, mga janitor, ano po. Ibig sabihin po, since nag-issue ng TRO, wala silang dagdag na plus 60 per day. Yung aming opinion dyan, ang TRO ay was issued without authority, without jurisdiction, kaya anumang desisyon o order ng korte ay walang bisa mula sa simula. And the only power of the court is to dismiss it. Kaya sa aming paningin ay dapat hinihingi din natin sa Korte Suprema na from the start ng effectivity ng wage order number 27 ay hindi mawawala sa mga manggagawa. At dapat po siguro yung DOLE, kasi susunod yung employer sa DOLE, ano ba yung order ng DOLE? Sabi ba ng DOLE kahit may TRO, ituloy nyo yung plus 60? O habang may TRO, wala mo ng plus 60? Sa kasalukuyan, ang posisyon ng DOLE narinig ko ay parang nire-respeto nila yung TRO
Kaya, may nilabas ata kahapon na administrative circular, pero kung kalaban ay order ng korte, hindi yun maging effective. Kaya, dumulog na kami po sa Korte Suprema para at least may authoritative decision. Thank you, Attorney Sani. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Alvin, at God bless. Mayong Maraming aga, salamat. Thank you. Si Attorney Sani Matula po ang President of Federation of Free Workers at Chairman po ng Nagkaisa Labor Coalition. Anong oras na? Anong oras ka Tuloy dumating? po kayo. Anong oras ka dumating? Uy, kanina pa. Oo. 6:15. Anong oras ka naupo dyan sa... 7:02. Anong oras sa newscast? 7. Oh, delete ka. Ikaw, hindi ako. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy! Good morning! Gising Pilipinas! Ito po ang